So yeah, magandang araw mga bro. Once again, this is Super Romel in Korea and welcome to my vlog. And kababa ko lang sa service and katatapos lang ng work. Medyo okay na yung tuhod ko, nakakalakad na ako ng maayos. Ayan. Hindi katulad nung dati na medyo masakit talaga. Pero ngayon medyo nakalakad-lakad ko ng maayos. At kahit nakakapag-work pa ako. Hindi ako nakaka-standby sa bahay, which is no work, no pay po kasi tayo. Kaya at least medyo nawawalan na yung mga worries ba. Kaysa dun sa masakit yung tuhod mo, tapos hindi ka pa makapag-work. Ayan. So sa awa ng Panginoon, ay medyo nagayos-ayos na. So may nangyari kasi ngayon sa trabaho namin. So ikukwento ko lang na maaari nating mapulutan ng aral bilang mga OFW na dito sa South Korea. Kasi ako mismo nagtaka din ako na maling akala ba minsan, na akala ko foreigner to Korean lang ang may mga hindi magandang pagtrato ba. So like for example, parang nagkakaroon ng discrimination yung pag Filipino workers ka, tapos ang boss mo or timjang mo is yung Korean, parang pinapagalitan ka lagi, parang ikaw lagi nakikita, parang ikaw doon lagi mong ilalagay doon sa mga mahirap. Pero kanina napatunayan ko na hindi. Even Koreans, dalawang Korean nag-aaway, isang welder at ang timjang ng welder. Na naintindihan ko, nilapitan niya yung, kasi may ginawa akong renew ang tawag doon sa isang bakal na bumaluktot na hindi na kayang i-repair, so i-renew na siya. So dumating yung welder doon. Pagdating ng welder, nandun siya, nag-set up na siya ng mga gamit niya. Tapos dumating yung timjang niya. So sinabihan siya ng timjang niya, bakit ka naka-standby? Eh sabi niya, inintay ko yung matapos yung chibo, yung fitter, para diretso ako nag-welding. Eh paano kung isang oras pa yan matapos? Dapat mag-item ka muna doon sa isang block. Tapos pagkatapos noon, balik ka dito. Nagsigawan na sila. Hindi alam ng timjang kung gaano ba kahirap mag-set up ng mga gamit. Pitagi mo, yung air hose mo, yung mga lahat na mga gamit mo, dala mo doon. Kaya galit na galit din yung So sabi ko, nangyayari din pala yan sa mga Korean. Akala ko sa Pilipino lang na ginagano, na parang hinahanapan ka ba ng trabaho. Yung parang yung Korean ay tagapagmana ng kumpanya. Na pag makita niya yung tauhan niya na hindi nagtatrabaho, which is reasonable naman na nag-standby siya doon kasi saglit lang naman nagagawin yung tapos ang hirap maglipat-lipat ng mga gamit So pero basta yung lesson ko doon is na hindi lang nangyayari sa Filipino-Korean ang ganong klaseng sitwasyon sa trabaho, kundi nangyayari din sa Korean to Korean. So ayan, kaya lagi tayong ang lesson doon, lagi tayong pakumbaba, lagi tayong pag mainit ang ulo sa trabaho, kahit na mainit. Ayan. Yung mga teacher ni Jacob nakakasalubong kasi dito ako sa ni Jacob Kaya sabi nga sa Bible na slow to anger and slow to speak and abounding in love, para kahit na sobrang init ngayon, mainit ang mga ulo ng mga tao dahil sa init ng panahon, minsan yung temper natin ganoon din, mainit. So ayun mga bro, once again, this is Super Romel in Korea, na nagsasabi na happiness is not just about getting all what you want, but it's about enjoying what you have. God bless everyone.